spent even a single centavo from that loan. Kasi di ba, parang nilipat. Considering that the project has not even started. Sabi kasi sa mga report, sa kalagitnaan pa ng taong kasalukuyan, mag-uumpisa yung project, mga June 2025. Ang sabi naman niya dito, meron na bang nagastos? Kumbaga tanong ng Associate Justice. Tama naman yun. Dahil hindi pa nag-uumpisa naman ito. Ang sagot ni Soljen Guevara, well, there is nothing to spend for if the project has not even started. So tanong ulit ni Justice Lazaro Javier, so where is the money? Nasaan ang pera? At ang sabi ni Soljen Guevara, the money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under unprogrammed appropriations. Ay, patay tayo yan. Loaned amounts cannot be used for any other purpose other than the intended project. Malinaw po yan. Ang dami na Supreme Court decision dyan. At pangalawa, if there are violations, usually, ako, 11 years ako sa gobyerno, Admar, no? Usually, kapag ka may violations sa terms and conditions of the loan, nagbabago yung interest rate. Naintindihan mo? Halimbawa, pinautang ng Korea ang Pilipinas ng at the rate of 1% per annum. 1% kada taon. Kasi may sovereign guarantee yan dahil utang ng gobyerno, no? Pag may violation dyan, nagiging 2%, nagiging 3% hanggang 6%. Malaking talo natin dyan bilang taxpayer. At yung mga saling lahi natin. Pangalawa, talagang mabibisto rito kung kaninong bulsa napunta. Yung pera. Because number one, ang alam ko, ang proseso sa gobyerno, kung hindi nila binabago, yan ay, anong tawag nito? Pagka hindi tinuloy, magkakaroon ng suspension, magkakaroon ng notice yung DBM, lahat-lahat. In this case, walang report na gano'n, di ba? Hindi nabanggit na kahapon ni Soljen Pangalawa, siguro, hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Kasi dapat, pagka-import yan, pagka-loan yan, no? Hindi naman sa tinuturuan natin yung mga taga-kongreso kung anong palusot ang gagawin nila. Usually, kapag ka-foreign loan or even loan with sovereign guarantee, yan po ay merong peso equivalent. Ngayon, kaya ginastos natin yan o hindi sa proyekto, katulad ng North Rail ng Malolos. Naalala mo yung galing sa China na inutang panahon ni Gloria Arroyo? Nakita pang nag-golf sila. Yung nagkakaso pa yung may rito, may whistleblower na medyo kalbuhin na empleyado ng gobyerno na kinandili ng mga madre, naalala mo yon, na inutang natin para ayusin yung Puro Carril, no? Yung railway dyan sa Manila to Malolos na hindi na simulan pero naubos yung pera. Opo. Naki-issue yan noon, no? Kasama pang na-issue dyan yung dating COMELEC chairman na tatay ni Ben-Hur Abalos, si Judge Ben Abalos, di ba? Nagkaroon pa ng nasama pa dyan sa usapin yung anak ni Speaker de Venecia, si Joey de Venecia. Opo. Ganyan na ganyan ang nakikita kong larawan yung loan na yan sa Korea. No? Oo nga po. Na hindi na simulan, pasisimulan pa lang, nawawala yung pondo, hindi alam kung nasaan ang pondo, kung nasa National Treasury ba yan, nasa kahadiyero ba yan ng House of Representatives, ni Speaker, o sa Malacanang, hindi na, walang nakakaalam eh.